Good morning everyone. Welcome dito sa ating kulong ng walang amoy. For today's video nga pala ay share ko sa inyo kung paano ko nga ba pinakakain o ano nga ba yung mga diskarte ko sa pagpapakain ng aking mga alagang manok. At nga rin sa pagpapainom ng tubig. At saka sa ibang bagay pa na alam ko makakatulong para sa inyo. Para di sa mga gusto magsimula na mag-alaga ng RTL, may idea na kayo kung paano nga ba mag-alaga ng RTL. Pero bago muna yan, pakainin muna natin sila kasi 6:30 na, gutom na yung mga alaga natin. Medyo nalit kasi ako ng gising. Kaya magpakain muna tayo ng mga manok. At kung interesado ka sa ganitong klase ng business, tapusin mo ang video na to dahil marami akong tuturo na diskarte tips para sa'yo. Kaya tapusin mo ang video na to ha. Nakapagbigay na po tayo ng pagkain at ngayon naman ay ituturo ko sa kanyo kung ano nga ba yung tips na binibigay ko sa kanila o bakit nga ba ako naghahalo ng iba pang tips bukod sa layer na binibigay ko sa kanila. Ayan sila, kumakain na sila. Magana silang kumain. Ngayon pala ay 6:30 na ng umaga. Ang binigay natin sa kanila is yung takalan ko po, 370 grams po yung kasya doon sa isang takal. Binibigay ko naman siya para sa 10 manok. Kaya nagbibigay po ako ng 2 takal kada patukaan sa kanila kasi 20 manok yung tumutuka rito. Dahil nga DIY yung ating patukaan, pati yung ating kulungan. 20 manok yung nagawa natin ilagay dito sa isang layer na to. Hanggang dito. Hanggang dito yan. So, 20 manok yung kumakain mula dito hanggang doon. Ito po yung ginagawa kong takalan sa kanila. Isa itong 500 ml na lagayan ng keratin. And 500 grams na lagayan ng keratin. At kapag pinuno po natin ng laman to ay 370 up to 380 grams na lang po yung laman niya. So titimbangin ho natin yan. Yan, 0-0 na siya. Ganyan po kapuno yung bigay ko ng patuka sa kanila. Yan. Yung ganyan kapuno umaabot ng 370 up to 380 grams yung patuka. At yung isang takal na ganito, 10 manok na yung kakain nito sa umaga. Tapos sa tanghali, ganun ulit, tsaka sa hapon, alas 5 ng hapon. So sa makatuwid, nagbibigay ako ng 3 takal sa 10 manok. Bali 6 na takal dun sa patukaan natin dahil nga yung patukaan natin na yun ay pang 20 manok. Kaya ang bigay natin is padala-dalawa. So pag pinag-plus natin yung 2 takal sa umaga, 2 takal sa tanghali at 2 takal sa hapon, ay tutumbas po yun ng almost 2.3 kilograms. Tinutuka naman po ng 20 manok. Sa makatuwid ay nakapagbibigay po tayo ng 110 hanggang 114 grams ng patuka kada manok. Yan po ang ginagawa kong takalan. Kaya mas maganda po kung gagamit din kayo ng ganitong takalan para hindi na ho kayo timbang ng timbang ng patuka pagka nagbibigay ho kayo ng patuka sa manok nyo. At dahil nga ubos na rin yung ating patuka, ito, konti na lang yung natitira dito sa sako. Magmi-mix na tayo ngayon ng patuka. Ito po lang yung mga patuka ko. May hinahalo pa po ako dyan bago ko siya ibigay sa mga manok. Kaya panoorin nyo po kung paano ba hinahalo ko dyan. Pero bago yan ay magpapainom po muna tayo ng mga manok. Ang ginagawa ko po ay dinedrain ko yung lahat ng tubig at gamit ang Scotch Brite, nililinis ko po yung tangke. Para masigurado ko po na mawawala yung mga madudulas na nakadikit sa gilid ng tangke. Yun po kasi yung nagiging sanhi ng mabilis na pagkapanis ng mga gamot nila. Kaya sinisigurado ko po na matatanggal yun. At pagkatapos kong kuskusin yung loob, gamit yung maliit na panalok, ay tinatanggal ko naman po yung mga natirang tubig sa loob ng tangke. At sinisigurado ko rin po na mauubos yung lahat ng laman ng painuman nila. Pati doon sa may drinker nila, binubuksan ko po yung valve ng drain para masigurado ko na simot lahat yung tubig pati doon sa mismong loob ng PVC pipe.
At kapag naubos na yung tubig, papatayin ko naman yung drain para hindi magdire-diretso yung tubig kapag binuhusan ko naman na ng tubig to. At pagkatapos po niyan, naglalagay po ako ng kaunting tubig. Yan po yung ginagawa ko para masigurado ko na kapag naglagay ako ng vitamins, may iwasan ko yung mga buo-buo o mahalo ko siya ng maayos para hindi magkaroon ng mga buo-buong vitamins para masigurado natin siya na halong-halo. Ang gamit ko palang vitamins nila ay Egg 1000 by Battlecock. Ito po ay isang egg enhancer. Egg 1,000. At kung mapapansin nyo po, nakaangat pa ng halos 3 inches yung PVC pipe doon sa pinakailalim ng water tank. Sinadya ko po yan para mahalo ko po ng maayos yung vitamins at masigurado ko rin na vitamins na yung unang dadali sa drinker nila at hindi yung tubig lang. Kapag pinuno po kasi agad natin ng tubig yan at saka pa lang tayo naghalo ng vitamins ay tubig lang po yung maiinom ng mga alaga nating manok at hindi yung vitamins. Matapos lang ho natin magbigay ng tubig nila. Magbigay na rin ng patuka. Ito nga, meron na ulit tayong first egg in the morning. Ito po yung una nating itlog ngayong umaga. Mangingitlog po sila hanggang mamayang alauna o alas 2 ng hapon. Sa ganong oras po makakapag-pick na tayo ng up to 95% ng itlog. Tuloy na nga tayo sa paghahalo ng feeds. Tara. Meron nga pala ako ritong DIY na grinder. Ito, ginawa ko lang to Ginagamit ko to para mabilis kong madurog yung shell ng itlog. Yung shell ng itlog kasi iniipon natin yon para may halo doon sa patuka. Maganda kasi yan para matadagdagan yung calcium deposit ng mga manok natin para mas tumigas yung itlog nila. So dito natin yung gigilingin. At sa baba tayo magigiling kasi medyo maingay ito pagka umaandar kaya baka mabulabog yung mga alaga natin. So dito tayo sa baba. Ito po yung mga binlad nating eggshell. At kukunin natin to para durugin at ihalo sa patuka nila. Ito pong ginagamit kong pandurog ng eggshell ay DIY ko lamang. Isa itong grinder na ginawa kong pandurog para mas mapadali yung trabaho ko sa pagdudurog ng eggshell. Pero kung wala kayong ganito, pwede nyo namang pitpitin o pukpukin na lang yung eggshell para sa gayon ay madurog. Ilagay nyo lang po siya sa sako o sa katsa at saka siya pukpukin nang sa gayon ay madurog siya ng maayos. At kung mapapansin nyo nga po ay inaalog-alog ko yung grinder. Kaya ko po yan inaalog para masigurado ko na pinong-pino yung pagkakagrind ng eggshell. At saka napupunta ko kasi sa gilid yung ibang eggshell. Kaya ko siya inaalog para madurog siya ng maayos. At ito po yung itsura ng loob ng ating grinder. Kaya inaalog-alog ko po yung grinder para masigurado ko na yung mga napupunta sa gilid madudurog pa rin ng maayos. At makalipas nga lang po ang ilang sandali, durog na rin po yan at isasalin na natin sa lalagyan. At ngayon, tapos na tayong maggiling ng balat ng itlog. Ngayon naman ay maghahalo na tayo ng patuka. Ganito lang ako maghahalo ng patuka. Ito na yung mga giniling natin na balat ng itlog. Sasalain lang natin siya para mawala yung mga parang mga balat sa loob ng shell. Para ang maiwan ay mismo yung naturog na shell na lang. Ito na yung mga parang plastic na nasa balat ng shell, sa loob ng balat ng shell. So, yung tinanggal natin. Ito naman po ay Integra 1000. Naghahalo ako nito ng
3 hanggang 5 kilo sa isang sako ng patuka. Pero tatansyahin na lang natin yung 3 kilo dito kasi hindi na natin siya titimbangin. Ang silbi naman po nung ating Integra 1000 para mapanatili natin na matigas yung ipot ng ating mga manok. Dahil nga ang Integra 1000 ay mataas sa probiotic, nakakatulong po ito para mapaganda yung immune system ng ating mga manok at yung digestion nila. Nakakatulong po ito para matunaw nila ng maayos yung patuka, yung mga ininom nilang gamot, para hindi sila magkaroon ng ipot na basa na maitim o yung mga mababaho. Yun ang ginagawa kong panghalo rito para hindi na sila magkaroon ng taing mabaho. At ito yung natira nilang feeds na may halo na rin ito ng Integra 1000. Ihahalo lang ulit natin para parehas na sa halo. Yung pagbibigay pala ng balat ng itlog, madalang ko lang naman gawin yan kasi iniipon ko pa yung mga balat ng itlog. So minsan 3 linggo bago ako makapaghalo nun sa patuka. At dinahalo ko lang naman yun para madagdagan yung calcium deposit nila sa katawan para mapanatili natin na maganda yung quality ng eggshell ng ating mga itlog. Pero yung Integra 1000 mas maganda po na maghalo kayo kada sako. So 3 kilo ng Integra 1000 kada isang sako ng patuka. Yung haluan ko po ng feeds ay isang lumang bathtub. Pwede rin po kayong gumamit ng lumang rep tub o kaya sa lona nyo na lang siya haluin. Siguraduhin nyo lang po na halong-halo yung feeds para yung Integra 1000 na hinahalo natin ay masigurado natin na nakakain ng maayos ng ating mga manok sa tuwing nagpapakain tayo. Pagkatapos po natin mahalo yung feeds, ibabalik natin yung sa sako para hindi siya mahipan o para hindi maluma yung lasa ng feeds. Para pag kinain siya ng mga alaga natin, ganado pa rin silang kumain. So, nasali na natin lahat sa sako yung patuka natin. Ready na yan para ipakain sa kanila mamaya. Ngayon, sasagutin muna natin yung mga comment din sa video natin na to sa ating manuang walang amoy. May mga nakuha kasi tayo dito mga katanungan at ngayon natin siya sasagutin para mabigyan din na rin natin. Ito, number 1 na katanungan mula kay Sir Roger. Ang sabi niya ay, boss, aside sa mga binanggit mo na Integra feeds, may iba pa ba kayong ginagamit like atobe para mawala ang amoy at baho ng ipot? Ayan. Wala na po akong ginagamit na ibang formula. Yun lang ang ginagamit ko, yung Integra 1000. At sinasabayan ko lang siya nung pagbabaliktad o pagbubungkal ng ipot para mawala yung moisture ng ipot at matuyo siya kagad. Ito pa. Mula kay Sir Eco Sarsuela. Ito yung tanong niya. Boss, pwede ba yung feeds na layer gamitin ko ngayon is Trambol? Pwede ba siyang ihalo sa Integra 1000? May pahabol pa po siyang tanong dyan. Ito pa. Boss, Sanjin Big Layer po pala ang feeds na pinapakain ko sa RTL ko. Pwede ko ba haluan ng Integra 1000? Masasabi ko po is pwede. Dahil nga kaunti lang naman yung nilalagay natin na amount ng Integra 1000 sa ating patuka. Yung paglalagay po natin ng Integra 1000 yun nga para mapataas natin yung immune system, pagbibigay ng probiotics sa ating mga alagang manok para magkaroon sila ng magandang digestion. Ito pa isang katanungan mula sa user, wala siyang pangalan. Nakalagay dito is, boss, layer feeds mo ba ay product din ng BMEG?
Kasi di ba yung Integra 1000 is product ng Binig. Opo, yung ating pong patuka is product siya ng Binig. Actually, San Miguel Corporation po talaga ang may hawak sa Bimig. At ito po siya, yung patuka natin. Yan. Pure Blend Premium Layer 1 Feeds. Product po siya ng San Miguel Foods Corporation. Ito po. Yan. San Miguel Foods. Yan po. Product po yan ng San Miguel. At ito pa po, isa pa pong magandang katanungan dito. Pasensya na kayo, medyo maingay yung mga alaga natin manok kasi 8:30 pa lang ng umaga. So, gantong oras nag-iingay talaga yan hanggang alas 10 kasi nga nangingitid na sila. Kaya pasensya muna sa ingay ng ating mga alaga. Ito, magandang katanungan po ito. Mula kay Sir Ray Baricuatro. Ayan. Boss, anong magandang brand ng feeds ang gamitin? Salamat sa sagot. New subscriber lang po. God bless, more videos. Ingat. Yan. So, sa tanong na to, ang masasabi ko lang po is, dalawang brand pa lang po ng feeds yung experience natin. At yung isa is, mula pa sa kaibigan natin na si Sir Carlo Jordan Flores, mula sa Pangasinan. Isa rin siya nag-aalaga ng RTL at ang patuka niya noon is Sari Manok Layer Feeds. Yan. So, dati yun ang gamit niya, pero lumipat na rin siya dito sa premium layer kasi nga mas maganda yung egg production ng premium layer at saka yung egg yolk niya is mas mapula. So, mas maganda yung egg yolk ng itlog natin kapag premium layer yung gamit natin mula sa Pure Blend. At para mapatunayan sa inyo ay kukuha tayo ng itlog ngayon dahil 8:30 na, mag-aalmusal na rin tayo. At alam mo ba na kapag mapula o orange yolk yung itlog, ang ibig sabihin niyan ay mataas siya sa omega 3. Kaya mas malinamnam at mas masustansya ang itlog kapag orange yolk. So ito na yung mga itlog ng alaga nating manok. Ito yung egg yolk ng ating itlog at makikita nyo naman na mapula at maganda yung pagka-itlog niya, pagkabilog ng egg yolk natin. Talagang namumula yung egg yolk dahil nga doon sa binibigay natin na patuka. Yan. At yun yung isang magandang benefits na makukuha natin sa ating Pure Blend Feeds. Kaya Bimig, bahala ka na. Ito pala lulutuin natin pang almusal. At mga ka-backyard, ito yung good benefits na nakukuha natin sa paghahalo ng Integra 1000. Napapanatili natin na matigas at tuyo yung ipot ng ating mga alagang manok. At naiwasan din natin yung pagdami ng langaw. At syempre yung mabahong amoy. At tingnan ninyo. Ito yung mga bagong tayo ng ating mga alagang manok. Ayan, malalambot pa yan. Ito yung mga dumi nila kagabi. Kung mapapansin ninyo, yan, kita naman, buong buo. At madalang ka makakakita dyan ng basa na mabahong amoy. Katulad nito, yan. Buong buo pa yung kanilang mga dumi. At sinasabayan ho natin yan ng pagsundot ng ganito. Yan. Para mawala yung moisture sa ilalim. Yan. At kung makikita nyo nga, yung ilalim ng ating mga ipot, ayan, para na siyang lupa. Dahil nga napapatuyo natin siya ng maayos, yan, hindi na siya napapamahayan ng mga langaw. Alam nyo ba na ang nakatira dito ay hindi na langaw kundi gamo-gamo. Yan, kung mapapansin ninyo may mga lumilipad-lipad dyan, hindi po yan langaw. Yan po ay mga gamo-gamo na kumakain ng tuyong ipot ng manok. Pag binabaliktad po natin yung dumi ng ating mga manok, makikita po natin yan na may mga lumilipad. Good sign po yun na tuyo na yung ipot ng ating mga manok kasi ang nakatira ho dyan is yung mga gamo-gamo na, hindi na yung mga langaw. At itong mga gamo-gamo po na to nakakatulong pa po sa atin upang mas mabilis nating mapatuyo yung ipot ng ating mga manok.
Dahil ang pagkain po nila ay yung mismong tuyong ipot ng manok. Kaya ang nangyayari po, pag kinakain po nila yung tuyong ipot ng manok, napapowderize pa po nila yun. Ibig sabihin, mas napapatuyo po nila yung ipot. Kung napapansin nyo yung gumagapang na yan, gamu-gamu ho yan. At hindi ho yung katulad ng mga ibang gamo-gamo na pagdating ng gabi ay lilipad-lipad o pumupunta doon sa mga ilaw natin. Hindi ho sila ganong klase ng gamo-gamo. Dahil naninirahin lang po sila doon sa mismong ipot ng manok natin. Nagtatago po talaga sila dyan at hindi ho sila lumalabas-labas. Lalo na kung gabi. Diyan lang po sila sa mismong palibot ng ipot, nag-iikot-ikot at lilipad-lipad. Pero hindi ho sila yung lumalayo. At yung mga gamu-gamu ho na yan, hindi ho harmful sa ating mga manok. Dahil nga pagkatapos nila mabulabog, pagka sinusundot natin yung mga ipot nila, bumabalik din ho yan sa ilalim. Kaya kung may mapapansin kayo dyan na lumilipad-lipad, hindi ho yan mga langaw, kundi mga gamu-gamu na kumakain ng tuyong dumi ng manok. Tulad ho niyan. Yan po yung mga gamu-gamo. Yan mga ka-backyard, 12:30 na ng tanghali. Kung mapapansin nga, ito na. 12:30 ng tanghali, marami na tayong itlog. At ubos na rin yung pagkain nila. Gutom na yung mga alaga natin. Kaya, ang daming itlog. Almost 90% na ho yung itlog na nailaglag nila o yung naitlog nila. Ayan. Nasa almost 90% na po sila at magpapakain na po ulit tayo. Ayan. Ayan, kung makikita nyo nga, hanggang doon sa dulo, puno na ng itlog. Ayan. At ayan, ubos na rin yung patuka nila. Hindi na natin kailangan magkakalahig ng patuka every time kasi nga hindi sila nabubunsol, so lagi silang ganado kumain. Dahil 3 beses tayo nagbibigay ng patuka sa kanila. At ngayon magbibigay ulit tayo ng patuka para sa tanghalian nila. Nung una po, 2 beses lang ako nagbibigay ng patuka sa kanila. Hinahati ko lang po yung 110 grams ng patuka sa 2 beses. At pinakakain ko po tuwing alas 6 ng umaga at saka alas 2 ng hapon. Kaya lang nga, ang napansin ko sa ganon ay marami silang natitirang pagkain. Bila naman tayo. Ang nangyayari po kasi kapag 2 beses lang tayo nagbigay ng patuka, nabubunsol po sila o nabibigla. Kapag napuno po kasi yung butsi nila, hihinto na ho yan sa pagkain. At ang nangyayari po, yung natira nilang pagkain, ayaw na nilang tukain kasi nga ang tingin nila doon ay luma na. At matapos nga tayo magbigay ng patuka ay maaari na rin tayo mamulot ng itlog. At para makita natin kung gaano nga pakarami yung itlog niya. Pero itong mga itlog na to ay madadagdagan pa to hanggang alas 2 o alas 3 ng hapon kasi yung iba hindi pa tapos mga itlog. May mga ilan-ilan pa tayo dyan makukuha, siguro mga 8, 10, kaya karami na lang. So konti na lang din yung hindi nangingitlog sa kanila. Sa pumumulot po ng itlog, itinatapat ko po yan habang kumakain sila para hindi ho sila gaanong nabubulabog. Dahil nga kapag pumupulot po ako ng itlog, ipinapatong ko po sa ibabaw ng kulungan yung mga egg tray kapag puno na at naiiwasan yung pagkabulabog nila. At ito na rin yung pinakamagandang part o pinakamasayang part, yung pamumulot ng itlog. Dahil sa part na to, mawawala yung pagod at stress mo dahil nga napakasayang mamulot ng sarili mong 6 itlog. Ito na po yung nakuha natin ngayon 12:30 ng tanghali. So nakakuha tayo ng 1, 2, 3. At ito. Kulang lang siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6 na piraso para maging 4 na tray. So sa makatuwid meron po tayo nakuha na 114 out of 129 chickens. At may mga malalaglag pa po dyan mamaya, mga bandang alas 3. Bago tayo magpalit ng tubig ay pupulot pa ulit tayo para makita natin kung ilan nga ba talaga yung naitlog ng ating alagang RTL ngayong araw.
Ayan mga kabakyard, alas 3 na ng hapon at may mga mapupulot pa pala tayong mga itlog. Ito oh. So kukunin muna natin yung mga huling itlog nila. At sa kabila naman. So, alas 3 ng hapon, bago tayo magpalit ng tubig nila, nakapulot pa tayo ng 9 na itlog. Ito. So, sa makatuwid po mga kabakyard ay nakakuha tayo ng 123 pieces ng itlog ngayong araw na to. At kung tutuusin nga natin yung 123 na yun, so 129 yung ating manok times ayun. So nakakuha po tayo ngayong araw ng 96% ng egg production natin ngayong araw. Napakaganda na po nung egg production na to, na nakakuha tayo ng 96%. Yan. At ngayon ay magpapalit naman tayo ng tubig. At ngayon bibigyan na tayo ng ano sa kanila, vitamins. Ang ibibigay po natin ngayon is electrolytes. Ang gagawin po natin is i-drain natin tong mga tubig nila o yung mga vitamins nila ng egg enhancer. I-drain natin to para lahat ng laman nitong water pipe na to is mawala at mapalitan ng bagong vitamins. Yun nga yung electrolytes. Gamit ko naman po pala na electrolytes ay ito sa Bitmin Pro. Yan. Hindi pa ako nakakabili nung malaking lagayan kasi hindi pa dumarating yung order ko. May order na ako kasi hindi pa siya dumarating. Kaya ito muna sa siya yung ginagamit ko. Pero same lang naman sila. At kung makikita nyo nga rito is may probiotic na rin tong Bitmin Pro. Kaya lang sa napapansin ko nga nung hindi ako gumagamit ng Integra 1000 nagiging basa pa rin yung dumi nila at may mga mababaho talaga na kulay itim na ipot. Kaya hinahaluan ko pa rin ng Integra 1000 yung patukan nila para mas maging maganda yung digestion nila. At effective naman at wala naman nagiging masamang resulta sa mga alaga natin. Kaya Sa pagpapainom ng electrolytes, same procedure lang yung ginagawa ko. Nililinis ko na maayos yung water tank para masigurado ko na hindi maghahalo yung vitamins sa umaga at saka yung vitamins para sa hapon. At sinisigurado ko rin na yung papasok sa loob ng drinker nila ay vitamins na at hindi tubig lang. Kaya ginagawa ko, minimix ko muna siya sa kaunting tubig bago ko punuin. ito nga palang isang sachet ng Bitmin Pro. Ginagawa ko, hinahati ko siya ng 2 lagay. Ang ginagawa ko, sinasaling ko siya dito. Pupunuin ko to ng tubig tapos sasaling ko siya para matunaw siya ng maayos at hahatiin ko naman yung paglalagay. Katulad nito, yung kalahati nito kahapon ko ginamit at ito naman yung kalahati ngayon ko gagamitin. Kaya ko po hinahati yung isang sachet ng Bitmin Pro ay dahil 129 lang po yung alaga nating RTL at yung isang sachet po is 20 grams. So depende po kasi yun sa dosage ng gamot. So naayos na natin yung tubig nila at kung mapapansin natin yung kanilang patukaan, ito simot na naman. Talagang sinisimot nilang maigi yan. Yan. Yan po yung kagandahan pagka hindi nabibigla yung mga manok natin sa pagbibigay ng patuka. Hindi ho sila nananawa. Dahil nga po ang pagbibigay natin is 3 beses sa isang araw at hinahati pa po natin ng 3 beses yung 110 grams ng patuka per bird. Yun ang ginagawa natin ay ayan, nasisimot nila ng maayos yung patuka. Alas 3 pa lang po ng hapon pero ubos na yung patuka nila at magbibigay po tayo ng patuka mamaya pa pong alas 5. Nga pala, yung mga patukaan po natin, minsan hindi natin maiiwasan na malaglagan yan ng mga dumi ng manok. Ayan. At ang kagandahan nga po sa dumi ng ating mga manok, dahil nga naghahalo tayo ng Integra 1000, tumitigas yan. At ere po, nasa loob siya ngayon ng patuka, natatanggalin natin to para syempre hindi maging madumi. Sige, yan, pasok ka. Yan, ayan. Ito po yung dumi.
Yan. So matigas po yan. Maaari po natin siyang damputin ng buong buo. Pasintabi po sa mga nanonood, ito po yung dumi ng ating mga manok. Buong buo po natin siya nakukuha. Dahil nga hindi maiwasan na minsan nalalaglag dito sa patokaan nila yung dumi. Ang kagandahan nun, nakukuha natin ng maayos. Kasi hindi ho siya yung mga dumi na lusaw at saka yung mabaho. Dumi siya na wala pa rin namang amoy. At yan yung mga good benefits na masasabi kong talagang epektibo mula sa Bimeg Integra 1000. Hello mga kabakyard, alas 5 na ngayon. So magpapakain na tayo ng huling bigay natin ng takal ng pagkain sa kanila ngayon. At ito na nga. At makikita ninyo yung mga pakainan natin is empty talaga, malinis na maayos yung mga patukaan. Masiglang masigla kumain yung ating mga alagang RTL. Sa kabila naman po tayo. Yan mga kabakyard, so nakapagpakain na tayo ngayong alas 5. At doon po sa pagpapailaw, ako po nagpapailaw po ako alas 6 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Hindi na ho kasi ako nagpapailaw ng umaga. Pwede naman po tayong hindi magpailaw sa umaga eh. Madalas nakikita natin yung iba nagpapailaw mula alas 4 ng madaling araw hanggang alas 6 ng umaga. Tapos mula alas 6 naman ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Yung pagpapailaw po kasi pagdadagdag po ng oras sa kanila na para sila maging gising at matunaw nila yung mga pagkain nila na sa gayon makapangitlog sila ng maayos. At pwede rin naman po tayong hindi magpailaw sa madaling araw. Ililipat lang po natin yung oras na yun sa gabi. At yun po yung ginagawa ko, nagpapailaw po ako tuwing alas 6 hanggang alas 10 ng gabi. Ang kaibahan lang po, pagka po hindi po tayo nagpapailaw sa umaga, yung picking po ng itlog natin or yung pangingitlog nila nag-uumpisa po yan ng mula alas 7 hanggang alauna ng hapon. Kung magpapailaw po kasi tayo sa umaga, mag-uumpisa po sila ng alas 6 pa lang ng umaga, nangingitlog na po yan hanggang alas 12 na ng tanghali. Yun lang po yung pagkakaiba. Yung oras po ng pangingitlog nila na-adjust lang po dahil nga ina-adjust din natin yung ilaw. Hello mga kabakyard, at ngayon 6:30 na at nagbukas na nga ako ng ilaw. Ayan. At ito na yung mga alaga nating manok. Makikita nyo nga, ubos na yung patuka nila. At hindi sila nananawa sa patuka dahil nga yung pamibigay natin 3 beses sa isang araw. At hinahati lang natin yung 110 grams sa isang manok sa 3 beses. Katulad nga nung sinabi ko kanina, kung kayo backyard, ako kasi may trabaho ako kaya hindi ako nakakapag-ilaw ng maaga sa madaling araw, sa alas 4. So, minsan alas 6 na talaga ako nagigising kaya hindi na ako nagpapailaw sa umaga. At binabawi ko naman yun sa gabi. Yan. Sa makatuwid po yung ilaw ko na to mamaya ako pang alas 10 papatayin para mabuo ko yung karagdagang 4 na oras ng pag-overtime ng ating mga alagang RTL. Yan. Kung kayo backyard lang din naman at gusto nyo nga rin ganun na sa gabi na lang magpapailaw, pwede naman po yun. Ang kaiba nga lang po nun sa nagpailaw ka sa umaga pag nagpailaw po tayo sa madaling araw, mas maaga po yung pangingitlog nila kasi nga nag-advance sila ng 2 oras ng maaga silang gumigising ng 2 oras kaya advance sila gumising kaya advance pa rin yung pangingitlog. Pero ganun pa rin po yung magiging takbo ng sistema ng katawan nila sa pangingitlog. Sa oras lang po ng pangingitlog nagkakaroon ng pagkakaiba or pagkakatalo sa pagpapailaw.
At yan na po yung last update nitong video na to at hanggang dito lang muna. Sana ay marami akong naituro at para makatulong din sa mga gustong mag-alaga ng RTL katulad ko. At sa mga bago dyan na gusto rin matuto kung paano nga ba mapagtatagumpayan tong gantong business. Ayan, kaya sana nakatulong ako sa inyong lahat. Maraming salamat sa panonood at kung nagustuhan mo yung video na to, pa-like, share, and subscribe naman para malaking tulong yon sa channel na to para marami pa akong maibigay na mga diskarte tips sa mga gusto magsimula ng gantong business. Kaya salamat sa panonood. Thank you for watching. God bless.